Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Hi everyone! And sa lahat ng mga nandito right now, no? Happy break time! And sa mga kumakain ngayon, happy lunch time! And i-congrats mo yung sarili mo. Kasi kahit nasa work ka man ngayon or nasa bahay lang, pero andito ka ngayon, no? Andito ka ngayon sa event na to and baka ikaw lang din, nakagaya ko lang before, na nagpe-pray lang din ng opportunity na ito na din yung mabago yung buhay mo kasi sobrang nabago talaga yung buhay ko dito and grabe yung transformation na nabigay. And by the way, welcome to Beyond the Success, and our topic na pag-usapan ngayon, no, ay from overseas workers to business owners, na from someone na nagtatrabaho sa ibang bansa ngayon nakauwi na for good, and sobrang grateful ako sa buhay nagkakaroon ako ngayon. And by the way, no, I'm Noemi Labitoria, dating OFW sa bansang Thailand for almost 5 years, and I'm from the province of Negros Oriental. Oh, shout out sa lahat ng mga Bisaya din, no, mayong udto sa tanan and mayong pagpaniudto. Mayong pagpaniudto sa tanan, and I'm from, sino dito yung mga, kung ikaw right now gusto ko nga pumunta ng wala pang exact na budget, no, na gusto mong pumunta ng Maldives, punta ka lang ng province of Negros Oriental kasi makita doon ang Maldives of the Philippines. Sobrang ganda talaga yung island na yan. I-message nyo lang ako ha, kasi ako yung magiging tour guide doon. I-message nyo lang ako, and lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. Hindi kami mayaman, pero punong-puno ng pagmamahal ang aming tahanan kasi alam mo ba, yung yung bata pa pala ako, no? Yung bata tayo, ito talaga yung palaging sinasabi ng mga magulang ko na, anak, mag-aral ka ng mabuti kasi kami hindi nakapagtapos ng pag-aaral. O sino yung mga nakarelate dyan na sinasabi ng mga magulang ninyo before na dapat kayo na lang yung magtapos ng pag-aaral kasi kami hindi nakapagtapos ng papa mo eh. So, ibigay na lang namin yung best namin para kayo is makapagtapos din talaga ng pag-aaral. Sino dito mga nakarelate? Kasi yan yung isa sa mga ulit-ulit nating maririnig, no, mula sa ating mga magulang, na mga salitang yan yung punong-puno ng pangarap talaga, sacrifice at pagmamahal. Kasi dati alam nila na ang hirap ng buhay talaga, and nakita ko din talaga sa family ko, kaya ginagawa nila yung lahat para mabigyan tayo ng mas magandang kinabukasan. Kaya pasalamatan talaga natin yung mga magulang natin, no, na nagsakripisyo talaga ng lahat. And hindi man naging madali ang buhay namin kasi alam mo ba, yung elementary pa ako, high school, ito yung hanap buhay ng mga magulang ko, no. Ito talaga yung nagtitinda talaga sila, yung mama ko talaga sobrang sipag kasi nagtitinda yan siya ng mga klasing-klasing hotdogs and mga RTW, pinapasukan na talaga lahat ng mama ko niyan. And hindi pa yan kasi alam mo ba, sino dito yung mga dealer before? Dealer ng MSE, Avon, Natasha, Personal Collection, Tupperware, yan, lahat na talaga pinapasukan na ng mama ko. And sobrang sipag talaga, no? And hindi lang yan kasi yung may nakita pa siyang mga wholesaler na mga karsunis, no, or mga pants, sa Bisaya pa, mga kartunis. Tinatansya, kinukuha pala talaga ng mama ko niyan para ibenta talaga sa mga kapitbahay namin. And yung papa ko naman, no, isang painter, nagpipintura po siya ng malalaking bahay, sobrang malalaking bahay. And alam niyo ba, masaya yung mga anak niya pag meron siyang trabaho kasi yung trabaho niya yan, hindi lang basta-basta kasi pag may malaking bahay, sa Bisaya pa yan, pakyawin ba isang bahay pakyawin yan ng mga 100,000, 200,000, kaya masaya yung mga anak niya kasi kada uwi niya, sahod niya, maganda yung ulam namin. Kaya sino mga nakarelate dito, and
Kasi ako yung isa sa mga sumasama din before sa magulang ko noon na nagtinda ng hotdog, mga RTW, kaya alam na ng mama kung paano ko din gagawin, no? Kaya kinabukasan ng ilang days, ako na yung pinapatinda niya. Oh, i-deliver mo muna tong hotdog sa kapitbahay, nak. I-deliver mo na tong mga karsunis na order ng mga kapitbahay mo. Kasi alam ko na eh. So, yan talaga. Kaya alam ko din talaga yung hanap buhay ng mga magulang ko para makapagtapos kami ng pag-aaral. And hindi naging madali ang aming buhay, no? Kasi, yes, nakita ko din talaga na kakulangan sa pera, sakripisyo ng magulang ko, and mga pangarap na gusto nilang maabot sa aming dalawa ng kapatid ko, and lalo na yung mga hamon na nagpatatag sa amin or lalo na sa mama at papa ko talaga, no? Kaya ginalingan din talaga ni Noemi, nakapag-aral, ginalingan sa pag-aaral, and alam nyo ba, yung na diyan ko na kung ano nakita yung picture doon na yung elementary pa pala ako or college, mahilig na pala ako sa mga bata. O madami akong picture, hindi ko na lang nilagay dyan. O mahilig na pala ako sa mga bata. Ano kasi yung mga cousin ko before, kung meron mang mga bata, no, kakapanganak pa lang or ilang mga bata pa talaga yung kapitbahay ko, pinupuntahan ko talaga yan sa amin kasi ako muna mag-alaga. O sabihin ko muna, example, maglaba mo na yung auntie ko. O sige, ako muna mag-alaga niyan. Kaya kaya pala na naging teacher tayo, naging kindergarten student naging kindergarten teacher ako, and para sa akin madali na lang talaga mag-alaga ng mga bata. Oh. And alam nyo ba, as a high school student ako niyan, ginalingan ko talaga sa pag-aaral, no, na nagsisipag din talaga kasi nung bata pa ako, marami akong pangarap sa buhay para sa sarili ko and para sa family ko. And nakita ko kung paano magsikap yung mga magulang ko, no, para mabigyan ang aming pangangailangan talaga ng aking kapatid. And bilang estudyante pa noon, no, hindi ko pa naman noon alam gaano talaga asin kahirap yung buhay. Pero habang lumalaki ako, unti-unting naintindihan ang sakripisyo ng aking pamilya. Kaya noon, hanggang nakaabot ako ng college, no? Because sa pagsakripisyo ng aking mga magulang. And alam nyo ba, di ba, tayo naman, no, meron talaga tayong summer vacation yan. Instead na magbakasyon ako sa bahay, magpunta ng mga kapitbahay namin para maglaro, pero every summer vacation, nagka-summer job talaga ako sa munisipyo namin. Kasi gusto ko din na kung next na, 'di ba, pag summer vacation, ang next niyan is pasok ka na naman. O 'di ba, new level na naman, new grade or ilang anong year ka man, basta baguhan lahat. Oo. Gusto ko na para hindi na magbigay ng baon yung magulang ko, no? Nag-summer job talaga ako ng kapatid ko kasi gusto namin na matulungan din pagpatustusan yung pangailangan namin sa araw-araw, lalo na sa baon namin, no, na sa katapusan na naman meron kaming masave na pera. At hindi lang yan kasi para din sa tuition kasi 1 year lang yung gap ng ako at kapatid ko eh. Kaya kung college ako, college din siya. So grabe yung sakripisyo, and hindi man basta-basta yung school na pinili namin talaga kasi nasa private school kami. Oh, kaya taguyod lag talaga, no. Grabe lahat, kaya sabi ko kanina, lahat na lang ng negosyo pinapasukan ng mama ko para mapag-aral lang kami. And hindi naging madali ang aming buhay, no? And yan, kaya yun, nagginalingan sa pag-aaral, nagsunog ng kilay, nakapagtapos pa ako ng pag-aaral sa kolehiyo. And ang hirap ng pinagdaanan ko nung bata pa ako kasi yan yung naging dahilan kung bakit mas lalo kong gustong baguhin ang takbo ng buhay namin. Kaya yun, no, hindi naging madali ang aming buhay. Dumaan din kami sa mga maraming pagsubok at kakulangan. Kasi anong tawag dito? Um, sa unti-unti kong gustong makuha yung yung pangarap talaga sa buhay, doon din talaga natutunan, sobrang dami akong natutunan din sa mga sakripisyo na binibigay ng aking parents, no? And isa sa mga pinakamahalagang natutunan ko ay hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang pangarap ko sa buhay. Kaya isa sa mga pinaka mahalagang natutunan ko talaga ay yun, hindi talaga hadlang sa kahirapan para maabot yung pangarap ko sa buhay. Kaya hindi naging madali ang buhay namin noon, pero doon ko natutunan na ang bawat paghihirap is ay sobrang dami talagang sobrang daming learnings,
sobrang daming dalang aral at mga pagsubok na pinagdaanan ko na nagbigay sa akin ng lakas na loob upang maging mas matatag ako, maging mas responsable na anak, lalo na yung prayers talaga, yung faith ko sa Panginoon, at lalo na yung determinado ako na mas baguhin ko pa yung buhay ng aking pamilya. Kaya natutunan ko rin nino na ang sipag at ng tiyaga ay malaga din pala talaga kasi sa mama ko pa lang, sa papa ko lang, pa lang nakita ko na yung pinaghirapan nila. And higit sa lahat, ang pagmamahal din sa pamilya ay nagbigay ng lakas para ipagpatuloy ko yung laban sa buhay. Kaya naging ESL teacher ako no right after graduation kasi ako yung isang estudyante pa lang. Sobrang excited na maghanap ng trabaho. O sabi ko sa magulang ko, excited na talaga ako maghanap kahit third year college pa lang ako, fourth year college, hindi pa ako nakapagtapos. Pero alam ko na ano yung gagawin ko right after graduation. Kaya naghanap ako agad ng work bilang ESL teacher. And naging, yes, nagtuturo po tayo ng iba't ibang lahi dyan, no? And grabe yung first work ko pa lang kasi yung unang work ko, sumabak ako agad sa mga iba't ibang lahi. Oh, grabe, no? Kaya, kasi hindi basta-basta din yan eh, kasi dapat alamin ko yung culture nila, yung pagkain nila, basta yung saan sila galing. Dapat pag-aralan ko din yan kasi para maibigay ko din yung ano yung gusto nila. And pero dahil gusto kong matulungan ang pamilya ko, pinili kong mangibang bansa at maging OFW teacher sa Thailand. And mangibang bansa, ano, akala ko na sobrang excited ako that time kasi ito na yung feeling na magpunta na ako ng ibang bansa, maka-experience na ako, or lalo na isa sa mga reason din bakit gusto kong mag-ibang bansa kasi gusto ko din talaga na makapunta din sa mga neighboring countries, o gusto kong pumunta ng Japan, South Korea. Yan talaga yung goal ko before. And lalo na isa sa mga reason din is matulungan yung family ko sa sacrifice na ginawa nila sa amin. And bago ko nakita yung Elites Empire, no, yan, isa ako sa mga naging OFW teacher ako sa bansang Thailand. And naranasan ko ring malayo sa pamilya, magtrabaho ng mahabang oras, at sakripisyo ng maraming bagay para sa kinabukasan. Dahil gusto kong matulungan yung family ko, no, hindi naging madali ang desisyon na iyon dahil alam kong malayo ako sa mga taong mahal ko sa buhay. Tulad ng mga maraming OFW dito, naniniwala rin ako noon na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang tanging paraan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama ba? O, sino yung mga nakarelate dito? Baka ikaw ngayon ng ibang bansa ka para sa pag-aaral ng mga anak mo, lalo na ikaw yung breadwinner sa family mo. And isa sa mga reason din, wala kang choice kahit malayo ka man sa family mo. Pero isa sa mga reason mo ngayon is para mabigyan din sila ng magandang kinabukasan. Pero ito yung totoong pinagdaanan ko, no? As an OFW teacher before kasi naabutan po ako ng pandemic. O, nasa ibang bansa ako na nag-pandemic, and alam nyo man kung naparinggan nyo before na yung bansang Thailand talaga, yan yung sobrang daming nag-COVID talaga that time. And alam nyo ba? Pero I'm so thankful and grateful na yung time na yan kasi yung iba wala ng trabaho, nasa bahay na lang. Pero ako, I'm so grateful kasi kahit nasa bahay ako, pero tuloy-tuloy pa din yung trabaho ko as an OFW teacher, no? Pero, ito yung pero talaga. Kasi akala ko no na yung pag online class, madali lang. Pero mas triple, quadruple pa yung ginagawa namin. Kasi pag sa school kasi, pag face-to-face, visual aids lang yung ipapakita. And personal mo talaga na maturuan agad yung estudyante. Pero yung online class, kaibahan. Kasi magawa pa kami ng slides, magawa pa kami ng materials, mag-video pa kami, mag-upload pa kami, mag-edit. O, naging artist Noemi dyan sa bansang Thailand. Kasi ako yung taga-shoot, ako din yung taga-edit ng video. O, i-search nyo na lang yung video na to, ha? Nasa YouTube. O, grabe. Pinagwan pa no yung video no kasi baka may mga bata kayo, ipapanood niyo to sa mga bata niyo, mga anak niyo kasi sobrang ganda itong mga ako yung nag-edit niyan. O meron din tayong editing skills na natutunan dahil sa online class na nangyari sa ibang bansa. Pero hindi madaling ano, yung naranasan ko dyan kasi naranasan kong ma-homesick, mapagod at malungkot dahil malayo ako sa family ko. And maraming beses na ako kung gustong sumuko that time kasi sabi ko,
Grabe, ito na bala yung deserves na buhay ko sa pagiging OFW, pagiging teacher dito kasi inisip ko palagi kung bakit ko ginagawa ang lahat na to kasi isa sa mga reason ko is para talaga sa family ko. Kaya habang tumatagal, no, napagtanto ko talaga na kahit gaano ako kasipag sa ibang bansa, limitado pa rin yung oras ko para sa family ko. Kapag tumitigil akong nagtatrabaho, tumitigil din ang kita ko. Sinong mga nakarelate dito? Wala tayong choice kahit may lagnat tayo, may sipon, pero bumabangon pa rin tayo everyday dahil kung mag-absent tayo, sayang yung sahod natin na makaltasan na mas malaki pa yung kaltas, no? Kaya ibangon na lang talaga natin. Yan yung pinagdaan ko talaga before as an OFW. Babangon ako na sobrang aga niyan. Mga 4:30 siguro yung oras, bumabangon na ako, ay natutulog ako mga 1 or 2, no? So ilang oras lang yung tulog ko, mga 3 to 4 hours or 2, yung mga short na tulog ko talaga. And hindi lang yan kasi whole day nasa school ako and hindi pa natatapos yung mga paperworks, kahit ang pinakamatagal na uwi ko, no, galing sa school is mga 8 p.m. na, and uwi na naman. Pero hindi pa lang kasi kunting pahinga lang. Kaya masabi ko talaga, kunting oras na lang talaga yung mabigay para sa family ko. And ito yon that the life that I thought I wanted sa pangibang bansa na akala ko kapag nakapag-abroad na ako, no, magiging madali na ang lahat or magiging madali na ang buhay ko. Naranasan kong magtrabaho ng malayo sa mahal ko sa buhay at may mga araw na pagod ako pero kailangan pa rin pumasok. Wala akong choice. And natutunan ko ding itago ang lungkot para hindi mag-alala yung family ko. Kasi yung una naman, akala ko talaga no na kapag nagkapag-abroad na ako, iyon na yung buhay na gusto ko. Akala ko na sapat na magkaroon ng magandang trabaho at mas malaking income and malaking sahod. Pero yes, masaya naman ako nakatulong sa family ko pero masaya akong nakatulong sa pamilya ko, no, at nakatuklas ng bagong lugar kasi nasa ibang bansa ako eh. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na may mga bagay pala na hindi kayang palitan ng pera, ang oras, ang presensya, na makasama ko yung mga special occasion sa family ko, lalo na no, na birthday occasion, hindi ko yan sa mga ibang bansa ako. Kahit birthday ng family ko, hindi ko talaga sila nakasama. Kasi sa loob ng almost 5 years, pangatlong beses lang po ako nakapagbakasyon sa Pilipinas. Grabe no, kasi nabutan kami ng pandemic that time eh. Wala kaming choice kung mananatili lang talaga sa ibang bansa. Yung that time na gusto naming umuwi pero pandemic, kaya hindi na lang namin tinuloy. O, tuloy na lang namin yung trabaho dito kaysa uwi kami and wala namin gagawin sa Pilipinas kasi pandemic nga eh. But I'm so thankful and grateful kasi yung desisyon na yon na hindi mo na uuwi, tuloy-tuloy yung trabaho ko na nasa ibang bansa pa ako. And ito yung cycle no na I thought I would end someday. Oh, sino yung mga nakarelate dyan? Kasi ito yung isa sa mga pinagdaanan ko talaga before, nagigising ng maaga. And sino mga nakarelate diyan na kahit sobrang antok pa ako, pero wala akong magawa eh. Dapat yung sarili ko, itayo ko talaga para kasi may trabaho na naman mamaya. Eh, lalo na yung time in namin sa school, no? Sobrang aga. Kahit inaantok ako, pero laban pa rin. Gising pa rin ng maaga talaga. And papasok ako sa trabaho ng 10 to 14 hours araw-araw. Yes, may get 14 hours pa nga eh. Hindi ko sinasabing na 8 hours dyan. Kasi dapat kami yung maaga talaga sa school, maaga sa mga estudyante ko, and dapat kami yung uuwi na late sa mga estudyante dyan. Kaya mabutan talaga ako mahigit 14 hours na ginagawa ko na trabaho ko every day, Monday to Fridays. And uuwi ng pagod. O sinong mga nakarelate dyan na mga teacher. And kahit mga OFW, kasi meron man tayong mga OFW dito na hindi talaga sila nakastay sa bahay ng amo nila. Oh, meron silang own sariling bahay, di ba? Sobrang aga natin gumigising and uuwi ng sobrang pagod talaga. O sa base experience ko ha, sobrang pagod talaga. And kakaunti na lang yung oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. Kaya kung mag-video call ako ng mama ko, no, yung pamilya ko sa Pilipinas, sabihin ko, mamaya na kasi may gagawin muna ako may check muna akong libro. Mamaya na kasi meron po na akong gagawin ng mga paperworks. Kaya
i-stop talaga yung video call para tapusin ko yung mga gawain ko sa school and matutulog para makabangon ulit kinabukasan kasi maaga na naman ako gigising kinabukasan and paulit-ulit yung cycle ko na ginagawa ko everyday and sa loob ng almost 5 years, no? Ito ang naging buhay ko. Nagigising, papasok, magtatrabaho, ng mahigit 10 oras, uuwi ng pagod, at pagising ulit kinabukasan para gawin ang parihong bagay na ginagawa ko everyday. Sino yung mga nakarelate dito? Ito yung paulit-ulit na buhay ko noon na nasa ibang bansa pa ako na masabi ako wala talaga akong time, freedom, wala akong oras kasi ito po yung routine na ginagawa ko everyday yan, Mondays to Friday, kahit weekend nga eh. Hindi na ako makagala kasi kahit Sunday nasa bahay lang kasi sobrang dami mga ginagawa talaga. No, trabaho, bahay, tulog, ulit na naman. Kinabukasan, trabaho na naman, magtrabaho na naman, uwi sa bahay, matutulog, and paulit-ulit po yan yung ginagawa ko every day. And ito yung natutunan ko talaga no na ang sipag ay malaga pero may limitasyon talaga sa katawan. Kasi what if magkasakit tayo, di ba? Yan yung pinaka ayaw din talaga nating mangyari and hindi lahat ng pagod ay katumbas ay kalayaan. Kasi ang oras naman ay kayamanang yan yung hindi talaga maibabalik pa. And sa lahat din mga andito right now no na hindi sapat na ang buhay lang ang kailangan kundi maramdaman din natin ba na grabe yung sacrifice na ginagawa ko dito sa ibang bansa. Oo, ito pala yung naging buhay ko dito and wala tayong choice kasi isa sa mga kwan din natin yan eh. Yan yung desisyon na ginawa natin ng mga ibang bansa. Kaya tuloy-tuloy talaga kaya sino mga nakarelate dito no? Kaya wala tayong choice na uwi na lang ako sa Pilipinas para kasama yung family ko. Pero anong gagawin ko sa Pilipinas? Kaya I am so grateful no kasi nakita ko tong Elites Empire kasi nung nasa abroad pa ako, ito yung naging routine ko araw-araw. Oh, pagkatapos ng trabaho ko, uwi ng pagod na pagod talaga. And minsan, ang lakas ko para gumawa ng isang bagay, yan yung parang wala na akong lakas ba para gumawa ng isang bagay. And iniisip ko na lang talaga na magpahinga para magkaroon ulit or para magbangon ulit kinabukasan. Pero hindi ko yan kayang gawin. Bakit? Kasi meron akong sobrang daming paperworks na andon sa table ko nga na dapat tapusin ko pa. Kaya yung mga, I'm so grateful no kasi ito yung na-realize ko. Dito ko na-realize na hindi sapat ang sipag lang talaga. And nagpatanto ko talaga na mahalaga palang oras, lalo na sa mga oras na kasama ko yung family ko. Kaya yung mga wala ako dati, no, dito ko na-experience o nakuha sa Elites Empire na from someone na walang alam sa negosyo, hindi ko alam paano gawin pero because of Elites Empire community, sobrang bilis lang pala dahil sa mga tao na ito yung sobrang na-inspire ako, nagpag-guide na lang ako din sa kanila, inaral ko ang negosyo, ang nagsimula ako na nag-take action din talaga and mula empleyado patungo sa negosyo na dito talaga sa Elites Empire, no? Natuto na akong humawak ng oras, natuto na akong makipag-usap sa tao ngayon, natuto na akong mag-lead at natuto na akong mag-isip bilang business owner kasi dito ko talaga ni-realize no na hindi sapat ang sipag at ang sipag at ang tiyaga. At doon ko talaga naisip na-realize na kailangan pala na humanap ng ibang paraan para magkaroon ng mas magandang future, lalo na para sa future ko talaga. At doon ko naisip talaga na gusto ko din talaga na magkaroon ng maraming choices sa buhay. Kaya mula survival mode patungo sa growth mode, sobrang dami talagang na-realize ko at natutunan ko talaga sa pagiging OFW na dati, trabaho lang, bayad ng bills, repeat na naman. Grabe no? Grabe yung buhay ko. Pero ngayon, pagbuo na ng assets, pag-aaral na ng negosyo at pagkakaroon ng maraming oras. And hindi man naging madali lahat. Unti-unti ko din naging nakita yung pagbabago sa sarili ko. And dito talaga sa Elites Empire, no, mas lumawak yung pananaw ko sa buhay, mas naging matapang akong mangarap,
At lalo na unti-unti yung nabuo ang confidence ko at mas marami akong natutunan na skills na, yes, sobrang dami akong natutunan na skills sa pagtuturo ko before, sa pagiging teacher ko, pero iba yung skills na natutunan ko dito sa Elites Empire na hindi ko akalain na kaya ko palang gawin. At higit sa lahat, no, mas naging mahalaga sa akin ang oras na kasama ko yung family ko. And yes, sa ibang bansa, yes, meron akong trabaho, pero wala akong oras para sa pamilya ko kasi sabi ko nga kanina na kunting oras na lang talaga nalalaanan ko kasi pag uwi sa bahay, pahinga saglit, wala nang time na sobrang madaming time para i-video call ko yung parents ko. Yes, sa ibang bansa, meron akong sariling kinikita, kaya I'm so grateful before kasi meron akong income, pero wala akong kapiling tuwing may celebration like sa family ko, no? And sa ibang bansa, yes, meron akong pangarap na unti-unting natupad. Pero wala akong kasiguraduhan kung hanggang kailan ko kakayanin. And yes, meron akong bagong karanasan, pero wala akong yakap ng pamilya ko na tuwing nahirapan sila. Kaya meron akong trabaho no sa ibang bansa, pero wala akong pinakamahalagang bagay talaga ang oras na hindi ko na maibabalik kasama ang pamilya ko. Kasi alam naman natin, no, sino ang mga nakalelate dito kasi meron ako mga nakausap din na mga leaders ko, mga ginaguide ko ngayon na nasabi nila, grabe yung trabaho ko dito sa ibang bansa. Yes, merong pera, merong sahod, pero yung time para sa family ko is hindi ko na sila mabigyan. Kaya nagpapasalamat sila sa Elites Empire and ako din, sobrang nagpapasalamat ako because of this opportunity, no? Dumating ang pagkakataon na nakilala ko ang Elites Empire and yes, meron akong naisip before na wala namang mawawala kung subukan kong matuto at bigyan ng pagkakataon yung sarili ko. Kaya, you know, that decision, pinasalamatan ko kasi yung dating OFW teacher na sobrang sipag, ginalingan naman sa pagtuturo sa mga estudyante ko, pero wala akong award na natanggap. But here at the Leeds Empire, naging first millionaire ako ng family ko, no? And awardan tayo dyan. And ito yung pinaka-priceless na feeling na naramdaman ko na na-recognize ako bilang Silver Executive Awardee and Millionaires Club Awardees. And yan talaga yung pinakamasayang nangyari din talaga sa buhay na isang desisyon lamang. And ito pa, I'm now enjoying my life na yung dating OFW teacher, walang oras sa sarili, walang time na makapagbakasyon, walang time na makapagpunta sa mga magagandang tourist attraction. But here at the Leeds Empire, I can declare every day is a holiday. Every day talaga, no, pwede nating mapuntahan. And yung dating OFW, na sabi ko, kaya kung pumunta ng ibang bansa para makapunta din sa mga different countries, pero hindi ko siya na-experience. But here at the Leeds Empire, nakapunta po tayo ng South Korea, na ito lang din yung pinipray ko before. But grabe, kasi hindi lang ako binago, no? Hindi lang ako binigyan ng income, but napuntahan ko pa yung dream country ko, which is ang South Korea. And ito yung pinaka the best, no? Quality time sa family na magandang naibigay sa akin ng journey na ito na hindi lang tungkol sa pera, no? Kundi quality time para sa pamilya, time freedom, and lalo na mas malaga para sa akin yung personal growth ko. Ang mga tao na nakilala ko doon sa Elites Empire, ang mga natutunan ko, at ang mga pagkataong mas makasama ko din yung family ko. And natutuwa din ako na mas maniwala ulit sa sarili ko at mangarap ng mas malaki pa. And sa lahat ng mga dito right now, no, ito lang yung masabi ko sa inyo na hindi mo kailangan maging magaling agad. Kailangan mo lang maging bukas sa pagkatuto at handang sumubok. And lalo na tandaan ninyo na minsan ang isang desisyon ay kayang baguhin ang direksyon ng buhay natin. And sa lahat ng mga andito right now, I know na sobrang na-inspire na kayo at sobrang dami na kayong na-realize ngayon and yung worth mo sa buhay na naisip mo na there's more in life pa talaga at para mas madagdagan pa yan yung na-realize niyo ngayon and lalo na yung na-inspirasyon na nabigay ko din sa inyo. Meron akong tawagin na isang mag-share din, no? And kagaya ko lang din ito na isang OFW pero buti na lang hindi siya naabutan ng ilang years kasi mas naging matalino siya sa buhay ngayon. Mas pinili niya na magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas lang. Kaya please help me welcome the David of Elites Empire, Richard De Leon!
Hello everyone! Sa lahat ng mga nandito right now, sige nga comment mo dyan, congrats self! Kasi ako gusto kong i-congrats no, bawat isa na nanonood ngayon. I know na sobrang na-inspire ka na sa ating first sharer. Sobrang galing no, at napakatalino talaga sa buhay dahil mas pinili na magnegosyo. No? At imagine, mas nakukuha niya yung mga pangarap niya sa buhay. And kung na-inspire ka sa kanya, I know, sobrang mai-inspire ka din at makaka-relate ka, no, sa journey ko. Paano nga ba yung dating OFW, no, simpleng pamumuhay lang din. Yun na experience before, but right now, because of sa decision na ginawa ko, nagkaroon ako ng sobrang gandang resulta because of Elites Empire. Kaya naman, sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa akin, by the way, my name is Richard De Leon, the David of Elites Empire. And isa po akong OFW before sa bansang Israel, na kaway-kaway sa lahat ng mga nasa Israel, or kung OFW ka, no, hello po sa lahat ng mga nandito right now. And bago ko i-share sa inyo no, yung journey ko dito sa Elites Empire, naniniwala ko na bawat isa dito sa atin right now na nanonood, imagine, alam ko bawat decision na ginawa natin sa buhay, no, bakit ka nagsisipag, no, kung OFW ka, alam ko meron kang motivation sa buhay na meron ka right now, bakit talaga sinakripisyo mo din yung panahon na malayo ka sa pamilya mo. Kasi bilang isang OFW, no, nakagaya ko, actually, isa po sa motivation ko is family. Sige nga, comment mo dyan, anong motivation mo? Bakit araw-araw kang nagsisipag sa buhay? Kasi sabi ko nga, no, my family is my motivation. Kaya naman, no, bagaling pa ako sa lugar kung saan, no, bundok, no, laki pa ako sa bundok, laki pa ako sa malapit sa dagat, and masasabi ko talaga na yung lugar meron kami, no, sa Bataan, no, kaway-kaway sa lahat ng mga taga-Bataan dyan, no, isa pa ako sa mga nakatira sa coastal area, na ibig sabihin, no, sa lugar kung walang signal, walang sasakyan, no, imagine that, yung elementary pa ako, buti ngayon meron ng sasakyan kahit papaano, pero, no, talagang na lumaki po talaga ako na nagkaroon ako ng isip sa mundo. Wala po talagang sasakyan sa amin, walang kalsada, no, walang mga tricycle. Bago ka makapunta sa bayan, kailangan pang magbiyahe ng 1 oras nakasakay sa bangka. Kaya ako, sabi ko nga, no, nakakatawa isipin. Kapag nakarating ako sa bayan, gustong-gusto ko yung amoy ng amoy ng tricycle, yung usok, inaamoy-amoy ko talaga yan. So, hindi ko alam kung may nakaka-relate dito. Kasi para sa akin bilang isang bata, no, na lumaki sa bundok na talagang hindi talaga madalas, no? Siguro mga 2 beses lang nakapunta sa bayan. Ganyan po talaga, para akong nakakulong, no, sa isang bundok kung saan ang mga kasama ko lang pamilya ko, no, yung mga kabarangay namin, and ang work ng mga magulang ko ay magsasaka, no, at mangingisda. Imagine that, pati mama ko, sa kagustuhan ng mama ko, sabi ko nga, kung okay lang sana yung mama ko sa bahay na lang, no, housewife, tagaluto, no, tagalaba, tagalinis ng bahay, pero dahil nga sa hirap ng buhay, no, hindi madali kapag ka isa lang yung may trabaho. Kaya yung mama ko, kung anong trabaho ng papa ko, nangingisda din yan. Talaga nag-aalaga din yan ng mga hayop, nagtatanim din yan sa bukid. Sobrang sipag na masasabi ko, kaya diyan ko napatunayan na hindi pala enough na masipag ka lang. Kasi lumaki pa ako, sabi ko nga, kung pagiging masipag lang yung tanging paraan para maging successful sa buhay, siguro isa na sa mga naging successful yung mga magulang ko. Kasi imagine that, no, akala ng iba, pag magsasaka yung magulang mo, kapag mangingisda yung magulang mo, sagana ka sa maraming bigas, no, maraming ani, maraming ulam na isda, pero alam nyo in reality, sa amin, sa mindset kasi na magulang ko, talagang masasabi ko talaga na ano talaga sila, iisipin talaga nila kung ano yung mas makakatipid. Kasi imagine, nag-harvest kami ng bigas, nag-harvest kami ng palay, pero pag naging bigas na yan, wala po kaming makakain dyan. Kasi instead, no, nakainin namin yung palay na ani namin, ibenta na lang namin. Para yun na pagbentahan, mas makakabili kami ng mas maraming murang bigas. Kasi imagine, sabi ng papa ko, kasi kung kakainin natin tong isang sako ng palay na to, syempre maluluto natin to. Imagine, pag binenta natin to, 3 sako yung kapalit nito. Ganyan po kami nabuhay sa pagtitipid. Sa pagdating naman sa isda, sa ulam, instead na ulamin namin yung isda, bibili na lang kami ng sardinas. Ganyan po yung mindset namin para lang talaga masustain. Kasi wala pong ibang hanap buhay. Kasi yung parents ko, hindi po yan nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang elementary lang po. Kaya sabi ko sa sarili ko, darating yung time, mag-aaral ako ng mabuti. Sabi ko nga, wala man kaming yaman na mapapamana ng magulang ko. Pero sabi sa akin ng magulang ko, sabi sa amin na magkakapatid, kahit anong mangyari, mahirap man tayo,
pero ang gusto ko mapamana sa inyo ay edukasyon. Kaya naman nagsipag sa pag-aaral, no, alam niyo po ba sa lugar namin walang paaralan, no, ng high school, elementary lang. Na-imagine ko pa diyan, no, ang classroom lang sa lugar namin apat. Magkasama sa isang room yung grade 1, grade 2, magkasama sa isang room yung grade 3 and grade 4, magkasama sa isang room yung grade 5 and grade 6. And you know what? Yung yung teacher ng grade 1, grade 2, iisa lang, no? Lahat ng subject na 'yan. Na-experience ko po 'yan, nakakaklase ko, 10 lang po kami. Kaya naman sabi ko, lumaki ako na mahiyain, walang confidence sa sarili, no? Takot sa tao. Ganyan po ako talaga lumaki dahil nga bundok. Kaya nga pinakamalaking challenge din sa akin nung bata ako, syempre bilang isang anak din talaga ng mahirap na buhay, nangarap ako ng mas mataas. Pero kailangan kong magsakripisyo para makatapos ng pag-aaral. Sabi ko nga sa inyo kanina, elementary lang. No, yung school sa lugar kung nasaan kami. Pero sabi ko, sa kagustuhan ko makapag-aral ng high school, talagang tiniis ko malayo sa magulang ko. 12 years old pa lang, nagdo-dorm na ako. 12 years old pa lang, talagang himuwalay na ako sa parents ko kasi imagine, 'di ba? Kaysa araw-araw uwi ka, mamasahe ka sa bangka, 1 oras, pabiyahe sa school. Kaya ito yung nangyari sa akin. High school ako, natuto po ako na talagang magsaing mag-isa, no, natuto na ako sa mga gawaing bahay, natuto na ako makisama sa mga sa mga kasamahan ko na hindi ko kilala. Kasi ang sabi sa akin ng magulang ko, kailangan marunong kang makisama. Kasi pag marunong kang makisama, maraming tao yung matutuwa, maraming tao yung gusto kang makasama. Kaya naman, no, imagine, sa loob ng 1 buwan, 2 beses ko lang po nakikita yung parents ko, no, dahil sa kagustuhan ko makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral. And ayan nga, no, talagang sobrang grateful ko kasi natapos ko po yung high school, no, yung time na yan, nakagraduate po ako, pero gusto ko po talaga mag-aral ng college kasi sabi ko sa sarili ko, motivation ko, family ko, hindi porket nakagraduate ako ng high school, magkakaroon ako ng magandang trabaho. Kasi ang lagi kong tinitignan yan, pag nakapag-college ako, opportunity na yung lalapit sa akin. Pero alam mo, sabi ng papa ko, nak, hindi talaga natin kaya hindi ko talaga kaya paaralin ka ng college. So, pwede naman sana, pero okay lang ba? Mag-antay ka pa ng 3 taon pag nakagraduate yung kuya mo. Kasi that time, yung kuya ko, ang course niya, seaman. Kanda baon-baon na yung magulang ko sa utang para lang makapagpaaral ng anak. Kaya sabi ko, hindi pwede, 3 years, napaka-laking panahon yung sasayangin ko. Kaya alam nyo ba, dahil mataas din yung grades natin, dahil nag-aral tayo ng mabuti, nag-apply ako ng scholarship. Nag-apply ako ng scholarship para lang talaga mapag-aral yung sarili ko. And dahil dyan, no, hindi na po ako umasa sa mga magulang ko. College pa lang, imagine that, no? Isa po ako sa mga yung tipong instead na humingi ng allowance sa magulang, no, ang gagawin ko talagang instead na hingin ko yung allowance, hingi ako ng pera pang allowance. Ang gagawin ko niyan, mag-harvest ako ng mga pananim namin na puso ng saging, kamote, no, bunga ng saging, para bago ako pumunta sa dorm namin nung college ako, nakabenta na ako. Baon ko na yan, baon ko na while waiting, no, sa pera na talagang natatanggap namin sa government bilang scholar. Kaya naman yan, sinipagan sa pag-aaral, pero dati akala ko, sabi ko, enough na nasipagan ko sa pag-aaral. Hindi ko naman talaga masasabi na mabait ako, no, huwarang bata, no, talagang swerte ng mga magulang ko sa akin kasi dumating din ako sa time na napabarkada. 'Di ba? Kasi na-expose ako sa mga tao na alam mo 'yun, na parang bago sa akin to may mga bagong kaibigan, marami na akong mga taong nakasalumuha. Dumating din talaga sa time na napabarkada, no? Medyo na wake up call sa akin na talagang muntikan na ako mawala sa scholarship kasi bumaba yung grade ko dahil no, sa pagbabarkada talaga. But I realize, sabi ko, ano yung dapat kong samahan, no, na kaibigan pa kasi nakasalalay sa grades ko yung pag-aaral ko para makatapos ako sa pag-aaral. Kaya naman, no, talagang blessing para sa akin kasi may mga nakilala ako ng mga taga-church. Isa po ako sa mga talagang naging active po sa church. At yan po yung pinagpapasalamat ko kasi nilid talaga ako ni Lord, no, ni Higher Creator sa magandang landas. Kaya parang dating nagdo-dorm, no, mas nakatipid ako. Nakatira ako ng libre sa church for 4 years. Imagine that. No, talagang 4 years sa church ako, sobrang active ko. Doon ko talaga pinagpatuloy, no, yung talagang pagmi-ministry ko habang nag-aaral ako. And dahil diyan, no, talagang sobrang tuloy-tuloy yung blessing. And pinangarap ko maging isang OFW kasi naniniwala ako, no, noong mga panahon na yan, bilang isang working student din, na nagtrabaho din ako, working student sa bahay ng teacher ko, talagang yung mga paperworks na minsan hindi nila kaya, ginagawa ko din talaga yan. So, sabi ko, na-realize ko sa buhay ko na
kailangan meron akong gawing bago. Hindi ko nakikita na kapag ka graduate ko dito ako sa Pilipinas magtatrabaho, minimum wage lang yung kinikita. Sabi ko, hindi ko kaya mabayaran yung utang ng mga magulang ko. No, simula pa yung pinanganak kami, may utang na sila. Pero ang na-realize ko, kailangan, no, kung makakapagtrabaho man ako, dapat mas magandang trabaho. Ang nakikita ko magandang trabaho that time ay maging isang OFW. Sino dito ay nakaka-relate na wala tayong ibang choice kundi OFW kasi akala natin pag nasa ibang bansa, mas malaki yung sahod, mas makaipon, mas makatulong sa pamilya. Iyan din po yung naisip ko that time. Kaya estudyante pa lang ako, pinangarap ko na sana no, ang maging trabaho ko maging isang OFW. And sa course ko, talagang sinipagan, ginalingan ko talaga sa pag-aaral. And nagulat ako, nung third year college ako, sabi sa amin, kapag ka ginalingan nyo sa school, meron kaming pipiliin sa inyo na magiging candidates para mag-OJT sa Israel. Iyan yung sinabi sa amin. Sabi ko, Israel, gusto ko mag-OJT dyan, gusto ko makapagtrabaho dyan, gusto ko magkumita ng pera, makatulong sa magulang ko. Yan yung naging motivation ko. Kaya naman, no, isa po tayo sa mga pinalad, no, na mapili. Imagine that, 150 po. No, yung talagang nag-apply, no, yung mga kasabayan ko na gusto talagang mag-abroad, no, gusto talagang mag-OJT. Pero imagine, no, sa 150 na yon, pinili lang po sa amin, no? Pinili lang po sa amin 20 lang. Yung napili sa amin at isa po ako sa napili. And that time sabi ko, napakagaling talaga. Sobrang tuwang-tuwa ako kasi imagine, hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Natupad ko na yung pangarap ko maging isang OFW. At dyan po, no, gusto kong simulan. Yung naging journey ko, paano ako naging isang OFW at paano ako napunta sa ganitong negosyo. Kaya naman, no, from overseas workers to business owners. Kaya naman, no, balikan natin yung moment. Ito po yung naging reality ng buhay ko bilang isang OFW. Yung una, excited ka. Yung papasok ka, kung parang tipong hindi ka na makatulog na, yes, bukas first day ko na sa trabaho. 'Di ba? Bukas may experience ko na yung totoong buhay bilang isang OFW. Hanggang sa araw-araw, yan yung rotation ng buhay ko. Araw-araw, gigising ng umaga, alas 3 pa lang. Kailangan gising ka na para mag-prepare ka ng foods na nababaunin mo sa farm. Kasi isang oras din po, 30 minutes to 1 hour, yung layo ng farm na pinagtatrabuhan ko doon sa bahay na tinutuloyan ko. Kaya naman, syempre, kailangan, no, bago ka pumasok sa trabaho mo, nakapag-prepare ka ng foods, babaunin mo para sa lunch, no, babaunin mo para sa, break time mo. So, alas 4, mga 4:30 kailangan na namin umalis. Hindi namin kailangan mag-start ng trabaho ng sikat na yung araw. Kasi may mga pagkakataon na na-assign pa ako sa pag-spray. So bawal ang halaman kapag inisprehan mo ng chemical ay maarawan ka agad, ma-expose ka agad sa araw, masusunog yung dahon niya. Kaya imagine, bago sumikat yung araw, madilim pa lang, nagtatrabaho na ako. I work 12 to 16 hours every day. Imagine kung napunta ka doon sa assign, no, na ginagawa ko na ilang ektaryang lupa, kaya yung nalakad ko ng paikot-ikot sa loob ng 16 hours. Kaya imagine mo, sobrang bumagsak po yung katawan ko that time. 'Di ba? Sobrang payat, hindi mo alam kung talagang kaya ko pa ba magtrabaho kasi dumadating ako sa time na talaga nalilipasan ng gutom. Kasi ang ginagawa ko po dyan, pagpasok ko pa lang, no, sa trabaho, mayroon pa akong bulsa-bulsang biskwit. Ayan po yung nakapagpa-survive sa akin, biskwit. Bakit? Kasi ang break time lang po namin 30 minutes sa umaga, 20 minutes sa hapon, no? Walang isang oras yung break time namin sa maghapon. Kaya ang iniisip ko, since puyat ako araw-araw, instead, no, naikain ko ng lunch yung break time namin, ipapahinga ko na lang, itutulog ko na lang. Kasi para sa akin, 15 minutes nap, no? 15 minutes or 10 minutes nap, malaking tulong na po yan sa akin. Kasi na-experience ko magtrabaho, sabi ko nga, bilang isang OFW, talagang minsan buhay din talaga natin yung puhunan. Kasi na-experience ko, isa sa pinaka-memorable na na-experience ko bilang isang OFW, bakit din talaga ako naghanap ng ibang opportunity? Kasi na-experience ko po, no, almost 1 hour lang yung tulog ko sa buong magdamag. At pagpasok ko sa trabaho ko, yung feeling na hindi ka naman nakainom, yung hindi ka naman lasing, pero para kang lasing, no? Bangag ka kung magtrabaho kasi nga puyat ka, kulang ka sa tulog. And yung araw na yon, doon ako na-assign sa area na pruning. 'Di ba sa Israel, no, sa mga farm na sobrang lalaki, para maging mabilis yung trabaho, gumagamit po sila ng mga machine na sobrang bilis kung magtrabaho. So na-experience ko pong gumamit ng electric cutter, no? Sino dito yung mga familiar sa electric cutter na kahit gaano katigas yung branch ng puno, na ikakat mo, kayang maputol. In that time, sa sobrang puyat ko, hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ko, sobrang antok. Instead, no, na branch po ng puno yung makakat ko, ang nakat ko po yung dulo
ng gloves na meron ako. Pasasalamat na lang ako kasi yung gloves na suot ko ay mas malaki pa sa daliri ko. Kasi kung sakto, baka nawalan na po ako ng isang daliri. Naputulan na po ako ng isang daliri. And sabi ko, hindi ko gusto na ganito araw-araw. Yun na experience ko. Hindi ko alam, no? Kung makakauwi pa ba ako ng, parang alam mo yun, yung parang ligtas ka. Kaya I really salute sa mga OFWs na nilalaban, no, yung pangarap nila para sa pamilya. Kaya naman everyday routine, no, talagang papasok araw-araw. Diyan ko po na-realize, no? Sabi ko nga in my reality as an OFW, long working hours. Sabi ko nga kanina, 12 to 14 hours a day yung trabaho ko. Wala kang choice. Kasi bilang isang OFW, hindi ko nahawak yung oras ko. Kundi para akong robot na mayroong taong nagkokontrol sa akin. Kahit pagod ka na, bawal ka magpahinga hanggat hindi natatapos yung oras ng trabaho. Minsan, tapos na yung trabaho namin, uuwi na kami sa sa bahay namin, meron pang ipapagawa yung boss namin. Kailangan namin gumawa, no, ng thousands of paper bags na paglalagyan ulit ng grapes, lalo na kung peak season. And homesickness, na-experience ko dito na bilang isang anak, no, bilang isang din talaga, no, mayroong magulang na talagang namimiss ko rin araw-araw. Yung imagine mo, yung namimiss ko, sabay-sabay kaming kumakain, namamasyal, namimiss ko yung mga ka-churchmate ko na naiwanan dito sa Pilipinas, namimiss ko yung mga kaibigan ko. Ito yung isa sa pinaka-challenge sa akin, no? Kasi bilang isang din talaga, bilang isang tao, no, na talagang marami naging kaibigan, maraming tinuring na pamilya. So mahirap sa akin na parang araw-araw iniisip ko na gantong oras, no, dapat sabay-sabay kaming gumagala, sabay-sabay kami nagsi-celebrate, and missing family occasions. Maraming OFWs, yung tipong gustong-gusto natin maka-attend sa mga birthdays ng mga anak natin, birthday ng mga magulang natin, no, mga graduation ng kapatid natin. Maraming mga masasayang occasions, especially Christmas and New Year, na yan lang po yung pagkakataon na makukompleto sana kami. Pero bilang isang OFW, ito yung nasa-sacrifice. And limited income growth. Sabi ko nga kahit na magtrabaho ako overtime every day, yung income ko same pa din. Hindi lumalaki, hindi tumataas. And time exchange for money. Sabi ko nga, what if, no, darating ako sa time, magkakasakit ako, 'di ba? Hindi pwedeng may sakit ka, hindi pwedeng mag-excuse ka pero may sahod ka. Bilang isang empleyado, alam naman natin na no work, no pay. Tama? So sabi ko nga, kailangan mo magtrabaho, kaya dumadating ako sa time kahit may sakit, no, kahit hindi ko na kaya magtrabaho, bangon pa din. Kasi iniisip ko na lang that time, minamind ko yung sarili ko na anong gagawin mo pagka hindi ka magtrabaho, tutulog ka, no, gigising ka, may sakit ka pa din. Eh what if itrabaho mo na lang yan, ma-exercise ka, pagpawisan ka, gumaling ka, di ba? Eh yan yung minsan nagiging medicine ko. Sabi ko, hindi ka gagaling kapag hindi ka nagtrabaho. Kailangan mong pawisan. Kailangan mong i-stretch yung katawan mo. Yan lagi kong minamind sa sarili ko. Kaya kahit may sakit, sige, trabaho pa din. And sabi nga, the hidden truth about employment, if I stop working, income stops. 'Di ba? So, dito, no work, no pay. Sabi ko nga, kaya naniniwala ako, sabi ko sa sarili ko, kung wala akong gagawing iba, no, na opportunity, darating yung time, trabaho ako para lang kumita ng pera. Pag nagkasakit ako, no, kapag hindi ako nagtrabaho, walang income. Kaya dito mas tumaas yung pangarap ko sa buhay. And tinanong ko sa sarili ko, no, na what if I work for 10 more years? Sabi ko sa sarili ko, yes, alam ko, kaya ko pa naman, kahit nga 20 years kaya ko pa magtrabaho. Sinabi ko sa sarili ko yan, na paano kung 10 years pa ako magtrabaho? Yung tipong yung ginagawa ko ngayon, same cycle, na parang gigising ng maaga, trabaho, sahod, pambayad utang, padala dito. What if 10 years, yung lumipas? Sabi ko nga, will my life really change? Tinanong ko yung sa sarili ko, na kung ngayon pa lang, wala akong naiipon, kung tumagal ako sa pagiging OFW, kung may maipon kaya ako, alam nyo, isa sa pinaka na-realize ko, napakadali lang pala talaga makita ng future ng isang tao. Alam nyo kung paano? Kailangan ko lang pala tignan yung mga taong nauna sa akin ng 10 years, nauna sa akin ng 20 years. Kailangan tignan ko yung buhay na meron sila kung gusto ko ba. And alam nyo po ba, sa dami ng tao na kasamahan ko na OFW na tumagal ng 10 years, 20 years, tinanong ko sila kung na-enjoy ba nila, bakit sila tumagal. Kasi kung iisipin natin, kung wala tayo sa ganong position ng buhay, no? Iisipin natin bakit tumagal sa trabaho kasi nag-enjoy. Kasi kung hindi nag-enjoy yan, siguro wala na yung trabaho, siguro umuwi na yan for good. But the reason bakit sila tumagal, kasi nga wala silang ipon. Kung uwi sila sa Pilipinas,
No, walang ipon, walang ma-provide sa family nila. And doon ko nakita na what if after 10 years, yung buhay na meron siya at yung realization na meron siya, yan din yung magkakaroon ako. Sabi ko, hindi. Ito yung naging turning point ko sa buhay na meron dapat akong gawing bago para may pagbabago na mangyari sa buhay ko. Kaya naman, no? Merong three characteristics na I develop as an OFW. No, three characteristics I develop as an OFW. Number one, discipline. I learned to stay focused, no, follow rules and get the job done. No, wala tayong choice kundi maging disiplinado. No, na kailangan gumising ng umaga. Wala tayong choice kundi magkaroon ng disiplinado na magtrabaho ng 12 to 16 hours. Wala tayong choice, no, talaga kung hindi maging discipline sa pang-araw-araw na ginagawa natin. And pangalawa, resilience. Sabi ko nga, I became strong mentally and did not give up easily. Dumadating talaga sa time no na talagang gusto ko nang sumuko sa buhay, gusto ko nang mapagod, gusto ko nang umuwi, gusto ko na talagang tapusin yung pagiging isang OFW. Pero na-realize ko, kung susuko ako, para ko na ding sinabi na sinukuan ko yung pangarap kong buhay para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Kaya bilang isang OFW, ito yung na-develop ko, yung pagiging matatag na kahit gaano hindi kadali yung sitwasyon at buhay na na-experience ko bilang isang OFW, talagang mas natuto ako na tumayo, na mas maging matibay. Yung sitwasyon ko, hindi ko ginamit no na maging reason para mapanghinaan ng loob, but my situation ay yung naging inspiration at motivation ko para hindi sumuko sa buhay. And pangatlo, willingness to sacrifice. I left comfort behind to build a better future. Alam ko sa lahat ng mga OFWs right now, no, alam ko ito yung isa sa mga bagay na meron tayo, willingness to sacrifice. Walang OFW na hindi kayang magsakripisyo. Ngayon pa nga lang, imagine mo, gaano kalayong lugar yung pinuntahan mo para isakripisyo na malayo sa pamilya mo, mabigyan lang sila ng magandang buhay. Ganon din, yun nangyari sa akin, talagang willingness to sacrifice. Kahit ilang taon pa yan, sabi ko, gagawin isasakripisyo ko yung mga panahon na hindi ko kasama yung mga mahal ko sa buhay para lang sa nakikita kong magandang future, yung kapalit ng pagsasakripisyo ko na to. And the question that changed my life, how can I earn without always trading my time? Kasi naniniwala ko na hindi habang buhay malakas ako para magtrabaho abroad, hindi habang buhay nasa ibang bansa ako, darating yung time. No, sabi ko nga, iba yung lakas ko nung first day at iba yung lakas ko after 5 months, after 1 year, after 2 years. And sinasabi ko sa sarili ko na darating yung time, uuwi din ako sa Pilipinas. Pero ang tanong, 'di ba, what if hindi ko na kaya magtrabaho kasi tatanda din ako? What next? Paano kung tumanda ako, wala pa rin akong ipon? Ano na lang yung mangyayari sa akin? Ayoko naman na mapagpasapasahan ako na magiging mga anak ko kung sino yung pinaka nakakaangat, doon ako. Ayoko ng ganon. Gusto ko natatanda ako na kaya ko pa rin buhayin yung sarili ko na hindi umaasa sa iba. And answered prayer, pinagpray ko talaga na sabi ko, Lord, sana may opportunity na pwedeng makapagpabago ng buhay ko ng mabilis, yung pwedeng yung opportunity na talagang alam ko na pwede kong i-share sa maraming tao na hindi lang basta pera yung tinutulong ko, but yung opportunity na pwede rin silang matulungan gumanda yung buhay. And you know what? Elite's Empire is answered prayer para sa akin. Kaya sige nga, kung nag-pray ka ng opportunity na makapagpabago ng buhay mo, comment mo dyan answered prayer. Kasi I know, Elite's Empire is answered prayer mo din. Kasi naniniwala ko, lahat tayo, araw-araw nagpipray. Araw-araw talagang kumakausap sa higher creator natin na gusto natin magbago yung buhay natin. Kaya para sa akin, Elite's Empire is answered prayer para sa lahat ng mga taong nangangarap at para sa lahat ng mga taong nanunood na nandito right now sa ating event. And my first impression, siyempre, nung nakita ko tong Elite's Empire, sabi ko, networking? No, yan yung mga question ko kasi alam nyo ba, wala pa ako experience sa networking. Pero ang dami ko naririnig ng mga negative. Pero ang mindset ko, saan ako maniniwala? Sa mga taong negative na ayaw ko yung buhay na meron sila? Or sa mga taong positive at ginagawa itong business na sobrang ganda ng buhay at yung buhay nila yun yung pangarap ko? Kaya sabi ko, sa dami ng OFWs na ka-away for good, sa dami ng sobrang ganda naging buhay, is enough for me para subukan. Kasi wala naman mawawala dahil matagal na akong wala. Kaya sabi ko, networking, sabi ko, hindi ko naman mapapasok, hindi ko naman makikita yung ganda ng isang mansyon kung sa labas ko lang titignan kung hindi ko papasukin. Tama, at dyan ko po tinignan ang networking at yung nakapasok ko dito sobrang ganda. And tinanong ko rin yung sarili ko, kaya ko ba? Di ba? Tinanong ko rin sa sarili ko, kaya ko ba?
Then I realized, pagiging OFW ko nga, never kong question kung kaya ko ba. Pero hindi naging madali yung buhay ko. Pero siyempre para sa pangarap, walang bagay, no? Walang opportunity na hindi natin kayang gawin. Basta sa ikakabago ng buhay, I know, no? Lahat ng bagay kayang-kaya natin gawin. And wala akong experience. Ito yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Elites Empire. Kasi sabi ko nga, wala akong experience. Sabi ko, kung sa trabaho ko nga, kahit na sa 1 year kong pag-abroad, kahit na nakapikit ako, kaya kong magtanim. Kahit nakapikit ako, kaya kong mag-spray. Kasi na-master ko siya. Pero dito sa Elites Empire, you know what? Sabi ko, wala akong experience. Pero nung naka-join ako dito ko na napatunayan na hindi ko kailangan na maging magaling kaagad bago ako makapagsimula sa negosyo. Bago ako kumita, bago ako maging successful. Ang kailangan ko muna magsimula para gumaling. Kasi sobrang ganda po ng Elites Empire. Na sabi ko nga, wala akong alam before, but right now, sobrang galing. Sobrang dali gawin ng Elites Empire kasi willing akong matuto, willing akong aralin. Dahil ang mindset ko that time, lahat ng bagay na pag-aaralan, lahat ng bagay na tututunan. Kaya naman, why I decided to start? Kasi meron po tayong sistema. No, may sistema ang Elites Empire na kung saan pagpasok ko, automatic kompleto na lahat. No, nandyan may mga mentors na. Imagine, napakahalaga ng mentor kasi merong taong nauna na sa'yo. Ibig sabihin, may mga tao na talagang kaya nilang ituro yung mga bagay na nagpabilis din ang resulta nila. Ibig sabihin, pag may mentor ka, pwedeng maging talaga, mas maging mabilis yung resulta mo, mas maging shortcut. Kasi marami kang pagdadaanan na dinaanan nila kung bakit naging mabilis yung resulta nila. And syempre may training. Dito, hindi ako kaagad nagsimula na maging magaling. Sabi ko nga kanina, natuto ako dito because of training. Dahil step by step, no, guided. Step by step, tinuro sa akin paano gawin yung negosyo. Merong blueprint. Kaya naman mabilis din ko talagang nagawa, mabilis din talaga ako nagkaroon ng resulta. And syempre pwedeng part-time. Ito yung nagnatuwa ako. Kasi maraming mga OFWs na sa sobrang busy sa trabaho, walang oras sa maraming bagay, kundi trabaho, trabaho, trabaho. Ito yung nagustuhan ko sa Elites Empire. Pwede siyang gawin kahit part-time. Kasi part-time ko lang din ginawa to before, pero yung kinikita ko full-time sa trabaho ko, mas malaki pa yung kinikita ko sa Elites Empire part-time. And syempre, lahat online. Lahat pwedeng gawin. Napaka-flexible ng negosyo na to. Kasi kahit nasaan ka, no, kahit nagtatrabaho ka, kahit namamalengke ka, kahit nasa biyahe ka, pwedeng-pwede. Kaya naman, dito pa lang is enough for me para magkaroon, no, ng 100% or more than 100% para mag-decide ako na makapagsimula sa negosyo. Kasi nga, exposure change perspective. Kasi kung hindi ako naging open, no, sa bagong opportunity, siguro OFW pa rin ako hanggang ngayon. Kaya doon ko nasabi sa sarili ko na buti na lang may ginawa kong bago. Kaya araw-araw merong pagbabago na nangyayari sa akin. Kasi ayaw kong tumagal sa abroad na imagine yung ginagawa ko. No, nagbababad sa initan. 'Di ba, hindi ko alam kung anong direksyon, may direksyon pa ba yung ginagawa ko? Kundi umasa na lang, sige. Kasi sa trabaho na ginagawa ko right now, okay na kumita ako ng 20,000 pesos every month. But buti na lang, ginawa ko tong Elites Empire. Dahil sabi ka nga, income follows skills. Mas lumaki yung income ko nang mas pinalaki ko yung skills ko. Sabi ko nga, ang dami kong bagay na hindi kayang gawin before, but because of Elites Empire, dito ko nalabas yung potential ko na, kaya ko palang gawin to. May potential pala ako. Magaling pala ako. Dito ko napatunayan yan. Kasi dito sa Elites Empire, sabi ko nga, yung income na kinikita ko dito, talagang susunod at susunod yan. Kasi mas inuna kong pinagaling yung sarili ko. 'Di ba? Talagang nas-develop ako sarili ko. Hindi ako natakot mag-try. Talagang lahat ng bagay na hindi ko alam, yan yung mas priority kong aralin. Pero the moment na inaral ko, natutunan ko, yan pala yung naging strength ko, bakit mabilis at gumanda yung resulta ko. And consistency beats motivation. Hindi ako nagkaroon ng resulta dahil araw-araw akong motivated. Nagkaroon ako ng resulta dahil araw-araw akong consistent sa ginagawa ko. Parang sa trabaho natin yan. Hindi man natin praktisado or alam kung ano yung ginagawa natin. Pero dahil consistent tayo sa ginagawa natin, namamaster na lang natin yan. Na hindi natin alam na gumagaling at gumagaling at gumagaling na tayo. Na talagang basic na lang sa atin yung ginagawa natin. Kaya napakalaking bagay para sa akin na natututunan sa mga trainings, no, na-expose sa mga top earners, sa mga mentors, nagpapaguide, and dito talagang empty cup.
Lahat, sabi ko, lahat ng bagay na tinuturo sa akin, ina-absorb ko kasi I know, pag in-apply ko yan, yan yung magpapabilis sa resulta ko. And learn before you earn, no? Hindi agad income ang hinahanap ko. No, sabi ko nga, susunod at susunod. Yung income na yan kapag natutunan ko kaagad yung negosyo. Kaya always attend sa training, no, sa mga mentors, lahat ginagawa ko yan. Sobrang binabalyo ko yung bawat trainings na talagang meron yung Elites Empire. Kasi alam ko, the more na nag-learn ako, the more na na-apply ko yung mga bagay na natutunan ko, yung kita, yung resulta, alam ko, darating yung time, hindi ko na mapipigilan kung ano yung pasok ng pasok sa akin ng income. Kasi una pa lang, natutunan ko na paano siya gawin. And your environment shape your future. Napakalaking bagay sa akin to. Kasi sabi nga, ang future mo ay hindi lang nakadepende sa pangarap mo, kundi sa environment na nakapaligid na humuhubog sa iyo araw-araw. Kaya nagpapasalamat ako sa Elites Empire dahil hindi lang negosyo yun nakita ko dito. Hindi lang negosyo yung nagkaroon ako dito. Kasi sobrang grateful ako dahil meron tayong community na talagang grabe ka inspiration, grabe ka lalakas yung loob, grabe ka driven sa buhay, mga mentors na naggrabe talaga mag-guide, grabe yung passion, grabe yung puso. Na masabi ko talaga na dati akala ko mabait na ako, dati akala ko mabuting tao na ako, but because of Elites Empire, dito ako tinuruan, no, all aspect ng buhay ko. Dito ko talaga natutunan sa Elites Empire na grateful ako na talagang buti na lang itong opportunity na to yung sinamahan ko. And what I changed, no, dati trading time for money na kailangan magtrabaho ako para kumita ng pera. But right now, no, building assets, no, and leadership, skills, and business yung ginagawa ko. Kaya nung umuwi ako dito sa Pilipinas, hindi ako natakot na mawala ng trabaho. Kasi pag uwi ko sa Pilipinas, marami akong asset. No, meron akong stable business na nakikita ko talaga long term kasi our company is 20 years na masasabi ko talaga na Elites Empire, no, the moment nag-decide ako dito, 5 years na ginagawa ko tong negosyo na to, hindi na po ako nag-apply or naghanap na ibang opportunity. Elites Empire na yung ginawa ko. Kasi bakit? Kasi Elites Empire, more than pa po sa pangarap ko, yung nabigay nito sa akin. Sabi ko nga, no, biggest blessing I received the moment na nag-join ako sa Elites Empire, not just the income. It was the growth, the character, and the person I became. Dati marami akong bagay na hindi kayang gawin. Marami akong bagay na wala akong kayang patunayan sa sarili ko. But because of Elites Empire, grabe po yun na bago sa akin. And sabi nga, the transformation from OFW through entrepreneur. Makikita nyo, yung simpleng, ano pa nga lang, no, pagbababad sa initan para magtrabaho, but right now, nandito ka na, nasa bahay ka na lang, ginagawa mo yung negosyo, nakakapagbigay ka ng inspiration, napakalaking bagay. Kasi isa sa mga natutunan ko sa Elites Empire, ang mas maganda, no, ang pinaka-the best na bagay na mabibigay natin or matutulong natin sa tao, ay yung story of inspiration natin. Kasi marami right now na wala ng hope, pag-asa sa buhay, pero because may inspire sila sa story na meron tayo kasi naging successful na tayo from someone na OFW, from someone na wala ding alam sa buhay. But that inspiration, yung magbibigay ng pag-asa sa maraming tao na kaya din nila. And imagine, because sa decision na ginawa ko, kumikita pa ako dito na ganyan po kalaki. Sabi ko nga, 20,000 pesos lang buwan-buwan yung kinikita ko. Pero sa Elites Empire, di ba? Hindi ko kaya kitain ito kahit 24 hours, hindi ako matulog. Hindi ko po kaya kumita ng 200,000, 100,000. Imagine sa Elites Empire na patunayan ko na dito gawin mo yung best mo, ilagay mo yung best mo, sipagan, sipagan, sipagan. Yung income, yung resulta na ibibigay sa iyo ay yung result na deserve mo. Kasi na-experience ko po sa Elites Empire, kumita hanggang kalahating milyon sa loob ng isang buwan. Kaya nga, sabi ko nga, hindi lang siya about sa income na kinita ko, but sa time na na-save ko. Kasi because sa kinikita ko sa Elites Empire, napakadaming panahon, napakadaming taon, yun na-save ko na dapat tinatrabaho ko na, but right now, nandito ako sa Elites Empire, mas na-enjoy ko yung buhay. And sabi nga, no, dati kahit gaano ako kasipag, kahit gaano ako kaporsigido sa buhay, walang naka-appreciate sa akin. 'Di ba? Walang naka-appreciate, walang award. No, hindi na-recognize yung sipag ko. Pero sabi ko nga, ang sipag-sipag ko dati pero puro mura pa, no, masasakit na salita. Yun narinig ko sa boss ko pag may mga hindi ako magandang nagawa. Pero sa Elites Empire, imagine that na-experience ko pong awardan,
no, sa MOA Arena bilang isang millionaire circle na libo-libong tao yung pumapalakpak at sumisigaw na talagang masasabi ko talaga na napakasarap sa opportunity na to. And yung dati na akala ko gusto ko naman makapag cross country, makapunta sa bansang to para magtrabaho abroad, pero because of Elites Empire, naka-experience ako makapag-travel sa iba't ibang bansa na hindi na para maging isang OFW, kundi para, no, maging isang turista na mas na-enjoy yung buhay. And dating pangarap ko, nasabi ko nga dati, imagine, dati hanggang cellphone na lang, kamustahan, pero yung quality time na nabibigay ko sa parents ko, sa family ko, nangyayari na siya ngayon because of Elites Empire. Di ba yung dating, sabi ko, pangarap ko, sabi ko, sana dumating ulit yung araw, makasama ko sa pagkain, kumain yung magulang ko, makasama ko sila nagse-celebrate ng Christmas, nakapag-grocery, nakapag-bonding, nakapag-travel, no, nakapasyal sa ibang lugar. Ang sarap sa feeling na yung dating pangarap na lang, but right now, nagkakatotoo because of Elites Empire. 'Di ba? And right now, na quality time sa mga taong kaibigan ko sa Elites Empire. Sabi ko nga dati, pinapanood ko lang sila. Ang sarap naman sa feeling, no, na makasama mo mag-party, yung mga taong may pangarap sa buhay, yung mga taong same sa'yo, align sa mga goals mo. And right now, na-experience ko po yan, no, na makasama yung Elites Empire community, na makapag-banding, no, sa mga ganyang moment. And Elites Empire, maraming salamat, no, sa mga mentors, Dream Squad, kayo yung mga naging inspiration ko, na sabi ko, kung nagawa nyo, nagkaroon kayo ng magandang resulta because sa opportunity na to, I know magagawa ko din. Kaya maraming salamat, no? Especially Empress Pearl Hung, the founder of Elites Empire. Salamat. Kasi dahil sa'yo, dahil sa puso mo, dahil sa magandang intentions mo, nandito Elites Empire, napakaraming buhay yung nabago. And I know, sobrang daming buhay pa yung mababago, lalo na sa dami ng tao na nangangarap sa buhay. Kaya Elites Empire community, maraming salamat. Na masasabi ko, Elites Empire, ito yung pipiliin kong makasama habang buhay. Kasi ito na hindi lang about business, kundi family na yung nagkaroon ako. Kaya naman, you don't need to see the whole staircase. Just take the first step. Di ba? Hindi mo kailangan na talagang makarating ka agad sa dulo. Ang kailangan mo right now, just take the first step. Take action. Kasi nag-take action lang din ako before at hindi ko alam sa pag-take ko ng action. Narating ko na pala yung buhay na pinapangarap ko at unti-unti, no, na talagang kahit hindi ko pangarap, nabibigay ng Elites Empire. Kasi why I am sharing this? Kasi kung may isang bagay akong gustong maiuwi mo mula sa training na to, sana ay ang paniniwalang posible rin para sa iyo ang pagbabago. Kaya from overseas workers to business owners, your current situation does not determine your future. Your decisions do. Kaya once again, thank you so much everyone. Thank you so much Elites Empire. To God be all the glory. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Again, Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. These are souls for our commitment that will be here. Elites Empire forever! And the best is yet to come. Because as I grow, you grow. Elites Empire is growing larger. Napakarami ng resulta ng community na to. We are the Dream Squad! Countless. We make this come true!
hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is the result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elite Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elite Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much Elite Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elite Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na rin. You just see Elite Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong bababa. I want you to live, not just to exist. To Elite Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elite Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin. Bakit ako nabubuhay? Clarity. Is to inspire Gano'ng gandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Star! Sabi nila, I am the youngest female Dodge Challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs. Magandang kwento kabayan. This is your Mr. Intensity. For today, your big boss. Welcome to the message of the hottest online show on the planet. And welcome to Gandang Gabi, guys! It's a show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. Kaya na we made it! It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po akong kasama na nasa top 20. Mr. Intensity, the Queen of Elite Empire, John Julius. They call her the Iron Lady, the Slayer. AGG, the Empress, Luis, Caprina. Elite Empire, mag-ingay! Another first timer! I want you to experience yung malaking butante. Alam nyo, grabe, mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite Empire for the rest of my life.